The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, good morning. Ay, andyan na pala. Yes, Pastor. Can you hear us? Naririnig niyo po kami? Good morning! Good morning, Ted. Good morning, Cha. Napasarap ang higa ko rito. Naku naman. Good morning. Well-deserved na pahinga, Pastor. Pero, Relax lang. ba, sarap naman. O, eto na, Pastor. Kahit Babasahin. na sinong pastor napapagod din. Kahit sino talaga, napapagod Yan. din. Pahinga. Ayan. Sana all. Ang sarap, parang mang simoy ng hangin dyan. Ay fresh na fresh. Diba? Oo. Cha. Pastor, next time gusto ko pag habang naka-air tayo, nasa pool ka naman. Mag-a-advise or magla-live. Alam mo, Cha, Nakababad sa pool. Ah, dito, Cha, yung mga ibon, kumakanta talaga, yung talagang singing. Kasi sa amin sa Maynila, sa Antipolo, yung ibon, inuubo eh. So dito talagang kumakanta. oo. Inubo yung ibon. Iba ano? talaga. Oo. Kasi nga sariwa hangin doon. Sa pollution. Pero ano Sa lang, pollution. mag-iingat ka, baka ka kasi maiputan ng ibon. Ayun lang. At ikay maging isang Bato. bato. Oo nga. Alam ko yan. Sa Alam ko, kaharian ng kwento na yan, Berbania. Ibong Adarna. Oy, eto. Hindi ko na patatagalin pa kasi meron tayong liham dito galing Sige. sa ating letter sender na si Ray. Sabi niya dito, Pastor Jeff, mayroon po akong nobya na plano ko ng pakasalan. Pero nagkakaroon ako ng pag-aalinlangan. Ang tao kasi na akala ko makakasama ko habang buhay sa hirap at ginhawa, hindi ko naramdaman na dinamayan ako nung nakaranas ako ng pagkabigo. 2 taon nang nakararaan, tinamaan ako ng sakit na tuberculosis. Hindi ako mabigyan ng clearance ng doktor na fit to work kaya natanggal ako sa trabaho sa isang kilalang fast food chain. Noong una, inalagaan ako ng nobya ko. Nagtutungo sa aming tahanan upang ipagluto ako upang lumakas ang aking resistensya. Sa tulong ng gamutan, nakakakuha ko sa aming health center, gumaling po ako. Pero hindi ako nakahanap agad ng trabaho. Dahil dito, lubos akong naghirap at iniwanan ako ng nobya ko. Gumuho ang mga pangarap at mga plano ko na lahat ay kasama ang nobya ko. Subalit pinilit kong bumangon at pinatunayan sa kanya na kaya kong bumuhay ng pamilya. Pamilya na pareho naming pinapangarap. Nito lamang taon ay nag-apply ako sa isang restaurant at dahil sa ipinakita kong galing at sipag sa trabaho, ginawa agad ako na manager ng isang branch. Unti-unti na akong bumabangon. Unti-unti na ring umiigi ang buhay ko. At ngayon, nagparamdam muli ang aking nobya at nais na makipagbalikan. Siguro nakita niya na maayos na ang kalagayan ko. Pero parang nag-iba na ang aking pakiramdam. Parang ayoko nang makipagbalikan sa kanya. Naisip ko kasi, hindi pa man kami mag-asawa, nakaya na niya akong iwan nung panahong walang-wala ako. Paano pa kung mag-asawa na kami? Ganun pa man, mahal ko ang dati kong nobya. Inaamin ko, mahal ko pa rin siya hanggang sa ngayon. Dapat po ba akong makipagbalikan sa kanya? Anong say mo, Brad? Yan nga po ang liham sa atin itong si Ray. And for sure, merong mga makaka-relate sa atin, Pastor, na ganyan ang naging sitwasyon. Hindi man financially, yung iba nagkasakit. Nung nagkasakit na, iniwan nung partner. Nung nawala ng pera, iniwan nung partner. Anong may a-advise mo kay Ray, Pastor? Anong say mo, Brad? Grabe yan. Pang maalaala mo kaya yung datingan ni Ray. Ano? So, Ray, ang tanong mo, susugal ka pa ba? Ano? Well, una Ray, salamat sa katapatan mo. Parang nararamdaman ng karamihan yung ano mo, dilema mo. Ano ba to? Papatulan ko ba ulit? Okay, pagbibigyan ko ba? Pero parang meron kang alanganin yung pakiramdam mo. No? Higit pa rin, Ray, ano? Yung tanong mo mas malalim, dapat ba siyang bumalik ngayon at pagbigyan ko sa pangalawang pagkakataon? Well, Ray, una gusto ko sabihin sa iyo, yung true love, ano? Hindi lang talaga sa saya, sabi nga, pati rin sa hirap. Hindi lang sa ginhawa, sa hirap. Sabi, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nakabase sa kalagayan mo, yung condition mo. Ito ay isang commitment.
Sa hirap man o ginhawa, sakit man o kalakasan. Sabi sa unang Korinto 13:7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtiyatiyaga hanggang wakas. So Ray, kung ang pagmamahal ay nawawala tuwing dumadaan ka sa apoy at pagsubok, baka hindi pagmamahal ang meron siya noon. Yun lang naman yung tingin ko, no? Baka pabor or convenient lang kaya nandun siya. O, pangalawa, hindi selfish na questionin mo yung kanyang intention sa pagbabalik loob. Hindi mo kailangan agad sumang-ayon ngayon, kaya nga siguro nagtatanong ka, okay? Ang tanong na dapat mong sagutin, nagbago ba siya? Nagbalik lang ba siya dahil bumalik yung tagumpay ko ngayon sa buhay? Tingnan mo, hindi lang ang kanyang salita, kundi yung kanyang mga action, Ray. Intention, motivation, okay? Tama ba siya, Lord, para sa akin? O takot ba siya sa commitment pagka ako ay wala? Nirespeto ba niya yung proseso ng pagpapatawad at paghilo mo nung iniwanan ka niya? So, Ray, hindi mo kailangan piliting bumalik sa relasyon agad. Hindi mo kailangan bumalik yung tiwala. Kasi, Ray, kung merong isang key ingredient sa any relationship to last, the word is trust. Yun ang pundasyon ng any relationship. Hindi lang sa romantic relationship, any kind of relationship, trust is very important. Kung wala yun, ay hindi mo makaya ibigay sa'yo, I suggest wag mo munang pilitin. Pangatlo at huli na, pwede ka magpatawad. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong balikan or pagkatiwalaan. Raymart, may healing power ang forgiveness, pero hindi laging kailangan sundan ng reconciliation ang relationship. So again, Ray, practical step, as I said, maging tapat ka sa kanya, sabihin mo yung totoo, huwag mong paligoy-ligoy, okay, na nasaktan ka, hindi mo agad maibabalik yung tiwala. Maghintay ka lang malinaw na direction from God. Baka kung sincere naman siya, bigyan mo ng pangalawang chance. Magsika ng counsel, tulad ng ginagawa mo ngayon, okay, and take time. Healing takes time. Clarity comes with space. Have a space and time. So, as I end, Raymart, i-remind ko lang ulit, ang ganda ng verse na to sa unang Korinto 13:7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtiyatiyaga hanggang wakas. Tayo manalangin. Lord, salamat kay Ray. Alam ko na kung darating man yung panahon na magkakabalikan sila, magkakasal sila, siguraduhin lang niya na pinili niya yon because yun talaga yung saloobin niya at nag-counsel siya at naghintay na maraming pagkakataon bago tuluyan mag-jump ulit sa relasyon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang na-miss kita, ang tunay na pag-ibig ay hindi na kita iiwanan magpakailanman. So Lord, tanungin niya sarili niya, kung wala ba mali yung trabaho ko, tingin ko ba, darating ba ulit sa akin itong babae na to? Bigyan mo siya ng clarity, bigyan mo siya, Lord, ng peace, anumang decision siya mag-arrive. In Jesus' name. Amen. Amen. And Lord, muli po salamat na marami sa pakikinig po namin sa magandang balitang hatid ni Brad Jeff. We pray sa inyo pong pag-aalaga sa kanya lagi kay Brad, sa kanyang mga mahal sa buhay at sa kanya pong mga kaagapay sa kanyang ginagawang pagmimisyon araw-araw. Patubayan niyo po ang aming Brad Jeff Eliscopides. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat na marami, Brad. Thank you so much. Sabi mo nga, trust. Diyan dapat tayo sumasandal. Yan ang pundasyon. No? Trust. Alright. So, Brad Jeff, hanggang ilang taong kayo dyan? Taon talaga. Wala, Brad. Bababa na tayo mamaya pag-check out ng 2:00. In-enjoy lang natin ang isang araw sa pahinga. And praise God, maganda ang panahon, ha? Ganda. Yes. Ganda, Brad Ted, maliwalas. Maganda rin minsan, ang naririnig mo lang sa gabi, kuliglig. At walang ibang noise. Yan. Alam mo, ano yan, ha? Yung, meron kaming kakilala, no? Meron kaming nakadaupang palad. Na inspirasyon itong segment na ito. I'm sure they are watching right now at nabanggit ka rin kahapon na nagbibigay ka sa kanilang inspirasyon sa dami ng pagsubok na Praise hinarap God. ng kanilang pamilya. And yun nga, kahapon, mas na tinatangkilik na natin ang lahat, bawat biyaya, blessing na ating po ngayong tinatamasa. Ikaw Brad, diyan, yung blessing ng tahimik, di ba? Blessing na narinig, yung nature na appreciate mo. Oo, alam mo yun, kasi may mga tao na, ang pangarap lang ay makita ang sinag ng buwan. Tama. Di Yeah. ba? Correct. Kasi nga sila ay Yeah. nakapiit sa kwadradong pagkasikip-sikip, pagkainit-init. Oo, napiitan. Alam mo 'yon? Pangarap lang
sana masilayan ko na ang buwan. Ganong kasimple. Yeah. Amen. Ganun kasimple, Brad. Tama. Oo. Kaya maging grateful po tayo. Meron din Amen. mga Brad Ted, nasa ospital naman, hindi makalabas, hindi makakita ng liwanag ng araw. Yung may mga ganun din tayong dinadalaw na, Pastor, yung mga tinitake for granted ko nung araw, napakalaking bagay pala yung Amen. masilayan mo lang yung ganda Amen. ng umaga. Oo. Be grateful. Yung Be iba, grateful. yung iba makainom lang ng malinis na tubig. Oo naman. Yan talaga blessing yan araw-araw. Grabe, Yeah. no? Tinitake for granted natin madalas. Oo. Minsan di pa natin inuubos, ano? Yung nanditong tubig sa gilid natin. Pero para sa iba, malaking blessing yun. Dahil hindi sila nakakainom ng tubig. Di nga yung malinis na eh. Walang tubig at all minsan. Dun sa lugar kung nasan man Yeah. sila. Sige. So let's try to appreciate the little things. It's really the little Amen. things. Oo. Tsaka siguro, Brad, bukas makalawa, magmi-meet up tayo para baka pwede mo silang mahikayat na maging speaker Oo. sa iyong mga ginagawa na mga Yes. na mga pagbibigay ng inspirasyon sa mga napakaraming pinagdadaan, mga pagsubok na antindi. Pero ngayon, ang pananampalataya ay lalong tumitibay. Doon tayo humahanga. Praise Amen. God. Amen. Amen. Praise God, praise God. Sige. Brad Ted, from day one naman, mula nung nagsimula tayo rito, yan po ang ating adikain, na ang salita ng Diyos ay makakatulong po sa ating spiritual. Yan. At sana po, bigyan niyo ako ng pagkakataon kung kayo po ay gusto niyo akong ma-invite, kung may schedule naman po natin. Sulatan niyo lang ako, pastorjeff.ph@gmail.com. At sa mga susulat din, Brad Ted, katulad ni Ray kanina, sumulat yan. Aha. Sumulat lang po kayo kung may gusto niyo mabigyan linaw. pastorjeff.ph@gmail.com. At sa Facebook din natin, pastorjeff.ph. Alright, sige. So we'll catch you again tomorrow, Brad Jeff, and safe travels. Alright, thank you, Brad. Thank you, Maraming Pastor. salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.